Ito ang epiko ng bulaklak. Sa isang malayong lugar, may isang batang pangalang Kiyo. Bumaba si Kiyo at kinumusta ang kanyang mga magulang. Sinabi ni Kiyo sa kanyang ama at ina na siya'y handa na upang galugarin ang mundo. Matagal nang hinintay ng kanyang ama ang kasagutang iyan. Sinabi niya kay Kiyo na kunin na ang armas sa taas. Sinunod naman ni Kiyo ang utos ng kanyang ama at kinuha na ang kagamitan. Pagkatapos kunin ni Kiyo ang kanyang kagamitan, nagpaalam siya sa kanyang magulang at umalis. Habang naglalakbay si Kiyo, may nakita siyang tatlong masasamang tao na nanliligalig sa isang babae. Sinugod niya ang tatlong lalaki at tinalo sila. Pagkatapos talunin ni Kiyo ang tatlong lalaki, tinignan niya kung okay lang ang babae. Mahinahon na kinausap at inintindi ni Kiyo ang babae. Sinabi nito na hindi na siya sasaktan ng tatlong masasamang tao. Sinundan ni Kiyo ang babae sa isang lumang bahay. Sinabi ng babae na ang pangalan niya ay Luvaria. Ito ang lumang bahay niya at dito muna sila magpapalipas ng gabi. Kinaumagahan, pumutol si Kiyo ng mga kahoy upang ayusin ang bahay. Sa kanilang oras ng pakikisama, ang kanilang koneksyon ay lumalakas. Ngunit ang masasayang panahon ay hindi nagtatagal. Nalaman ng mga masasamang tao ang kanilang tinitirhan. Galit na galit sila sa pagpatay ni Kiyo sa kanilang mga kasama. Gagawin nila ang lahat upang ipaghiganti nila ang kanilang mga tinuring na kapatid. Ginawa ni Kiyo ang lahat upang ipanalo ang laban na ito. Ngunit hindi lahat ng laban ay napapanalo. Dahil sa galit at puot, siya ay nag-ibang anyo at pinatay ang lahat ng mga masasamang tao. Ngunit hindi mababalik ang kanyang minamahal na Luvaria. Hindi niya namalayan na may nangyari na. Isang himala. Nabuhay si Luvaria at niyakap ni Kiyo ng may
Makalipas ng ilang taon, si Kiyo at Lovaria ay nagpakasal. Sila ay nabuhay ng masaya at masaganang buhay.